I-declare po natin ang ating declaration in faith. 3, 2, 1. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen. To God be the glory. Okay po, ngayon pong hapon, dadako po tayo sa ating topic about sa pinamagatang leading with the heart of a servant. Amen. So makikita po natin ang ating key verse sa Mateo. Buksan po natin ang ating mga Bible or cellphone na may Bible. Basahin po natin sabay-sabay sa Mateo 20:26. Ang sinong mang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Amen? Yan po ang sinasabi sa Mateo sa talatang ito na ang tunay na namumuno sa kaharian o sambahan ng Diyos ay hindi dapat tayo nagbabatay sa posisyon o sa title o kapangyarihan, kundi sa puso ng paglilingkod. Tinawag tayo ng Panginoon hindi para maghari-harian, kundi upang maging lingkod ng lahat. Amen po? Ang pusong naglilingkod sa Panginoon ay dapat may pusong pagpapakumbaba. Amen? So, basahin po natin sa next verse, sa Juan 13, verse 15. Sabay-sabay po tayong mga nanay. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan ang ginagawa ko sa inyo. Amen? Si Kristo ang sukatan ng pamumuno. Amen po ba? Tularan natin ang ating Panginoon. Kasi ang pinaka-best o perfect example ang ating Panginoon pagdating sa pamumuno. Bakit? Kasi sinasabi dito na He washed the disciples' feet, di ba? Hinugasan ng ating Panginoon ang paa ng disciples niya, di ba? Imagine, dumating sa point ang Panginoon ay sa pinakamababang posisyon, lowliest servant, yung pinakamababang posisyon, di ba? Ginawa ng Panginoon yon. How much more tayo, di ba? Nalingkod ng Panginoon. So, yung mga maliliit na bagay na yan, wag nating isipin na, dapat hindi ako ang gumagawa no kasi ano ko dito, di ba? Ibang dapat ang nasa isip natin. Ang isip natin ay meron tayong pagpapakumbaba. Ginagawa ko to kasi sabi ni Lord. At ito ang binigay ng Panginoon na posisyon ko. Amen po? Amen. So, meron po tayong tatlong karakteristik of every church leader. So, mamaya po, mayroon po tayong election of officer. So, dito po makikita natin, pwede iboboto po natin kung sino po ang napupusuan natin. So, lahat ng mga leader o kapwa nating mga nanay ay dapat meron tayong karakteristik na to. Number 1 is, lead not to be served, but to serve. Diba? Ang sabi sa key verse ng number 1 ay sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Amen? Andito ang Panginoon, hindi para sa sarili. O, di ba? Sa simbahan, hindi natin nanahabol ang sariling pagpupuri o yung pagdadakila, kundi ang paglago at kapakanan ng iba. Amen? Bilang maglilingkod, dapat mayroon tayong pusong lingkod. Ang tunay na leader ay nagbubuhos ng panahon. Amen. Meron po ba tayong time? Ay, parang wala. Wala sumagot. Meron po ba tayong time, mga mami? Meron. Dapat lagi tayong may time pagdating sa Panginoon at sa ating mga co-mamis. Amen po? Merong panahon. Talento. Yang talento na yan, nahahasa naman po yan. Paggamit lang natin sa Panginoon at mailalabas na po yan. At pagmamahal, kahit sa mga simpleng gawain. Amen po? Amen. Kung sino ang leader, siya ang unang dapat may panahon o oras. Sa mga kapwa niya, kahadel,
ka-groupings, di ba? Or sa mga kapwa nating mami, dapat lagi tayong may panahon. Lagi tayong may panahon makinig sa kanila. Amen po? Amen. Number 2 is, lead not with pride, but with compassion. Sabi po sa Colossus 3, verse 12, yamang kayo'y hinirang ng Diyos, banal at lubos na minamahal, magbihis kayo ng malasakit, kabutihan, pagpapakumbaba at kahinahunan at pagtsatsaga. Diba? Tayo ay itinalaga at minahal ng Diyos. Ang ating pagkatao bilang hinirang o banal ay minamahal at minamaal ay hindi dahil sa ating kabutihan, bagkus kundi dahil sa biyaya ng Diyos o ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang tugon natin ay mamuhay na may pusong naglilingkod at may kababaang loob. Amen po? Amen. So sinabi rito sa verse ay magbihis kayo ng malasakit. Diba? Sabi, magbihis, meaning sa isang araw na pagpili. I mean, yung pipiliin natin araw-araw, di ba? Sabi, magbihis kayo, isa puso ang mga katangian ni Kristo araw-araw. Hindi ito kusang nangyayari, ito ay isang desisyon ng pusong sumusunod sa Panginoon. Amen po? Amen. Sabi rito, magbihis kayo ng malasakit or compassion, sabi. Damdaming may pagmamalasakit at pag-unawa sa pinagdadaanan ng iba. Oh, yan, tulad po, siguro ngayon nasubok tayo iniyaya natin si Kumare. Uy, punta ka naman, may women's fellowship kami. Hindi ako makaka-attend kasi marami akong, lagi ka naman ganyan. Parang naano na tayo di ba? Lagi ka naman ganyan may di ba? Kailangan nating may malasakit Kailangan talaga, sabi ng Panginoon, meron tayong malasakit. Kailangan siguro natin siyang unawain pa na mas malalim. Amen po ba? Amen. Sabi, magbihis kayo ng kabutihan o kindness, mabuting asal kahit sa taong mahirap mahalin o mahirap intindihin. Amen po? Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang pag-uugali. Minsan talaga mahirap mahalin o intindihin ang mga babae. Specific na po, hindi sa nanay, babae, di ba? Pero sabi ng Panginoon, magbihis kayo ng kabutihan, di ba? Kailangan lagi tayong mabuting asal at meron tayong bigyan natin yung puso natin na mas maintindihan natin sila. Amen po? Bilang mamaya, yung mga mahalal na leader, kailangan talagang isa puso natin tong mga karakteristik na to, di ba? Kasi dadaan po tayo sa pagsubok. Amen po? So last po, sabi, magbihis kayo ng pagpapakumbaba, humility, pagkilala na wala tayong pinagmamalaki, kundi ang biyaya ng Panginoon. Amen. Lagi nating sabihin o bigasin ang biyaya, ang Panginoon. Glory to God. Salamat sa Panginoon kasi nakaatin ang mga nanay namin. Glory to God kasi siya yung nahalal. Kasi nakikita namin na magkakaroon tayo ng mission, vision, or plano sa ating women's ministry, di ba po? Kaya po tayo magkakaroon ng election of officer para mas lumalim pa yung mga plano o yung mga dapat gawin ng mga women's. Amen? Kasi naniniwala po ko pag marami ang women's, maraming pamilya sa simbahan, maraming mga anak sa children's room, sa children ministry natin. Amen po? Amen. Kaya dapat huwag tayong makontento na, kung total po natin is 36. So, dapat huwag po tayong makontento ng 36. Kaya po natin yan, by next Women's Fellowship, magiging times 2 na. Amen po? Amen. So, last po, ang sabi, magbihis kayo na may pagtsatsaga o patience, pag-unawa sa kahinaan ng iba, at pagiging matatag sa panahon ng pagsubok. Amen po? So, yan, dumadating tayo sa pagsubok. So, kailangan natin ng malalim na pasensya. Malalim na pasensya sa ating mga
co-womens, malalim na pasensya sa ating leader. Kasi minsan, hindi naman porket leader is tama na, di ba? Kailangan intindihin din natin yung leader kung bakit niya kailangan gawin to, o intindihin natin yung mga servant din ng ating mga Panginoon na kaya nila ginagawa yung mga bagay na yun kasi para sa ikakabuti at ikakalugod ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, number 3, last na po itong karakteristik na ito. Lead not with control, but with Christ-like care. Amen. Sabi po dito sa unang Pedro 5 verse 2, dito muna po tayo sa verse 2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Amen po? Yon, sinabi dito na ang tunay na namumuno ay hindi nagdidikta, kundi hindi pagdidikta, kundi paglilingkod. Amen. Ulit po, ang tunay na namumuno ay hindi pagdidikta. Hindi yung, ito gawin mo, ito sa para sa'yo, dapat gawin mo. Hindi ganun. Dapat, yung ginagawa niya ay yung paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ito namumuno sa pamamagitan ng takot. Parang, ay naku, kailangan kong gawin to kasi sabi ni Sister Joyce, di ba? Hindi ka dapat natatakot kasi ginagawa mo yon para sa Panginoon. Amen? Kundi namumuno na may malasakit tulad ni Kristo. Amen po. Hindi tayo tinawag upang mamuno na may kamay na bakal. Ako ang leader dito, gawin nyo to ha. Di ba? Parang masyado ka nang entitled sa sarili mo, which is hindi dapat ganon. Amen po? Kundi upang pangunahan sa pagmamahal, pag-uunawa, at maging mabuting halimbawa. Amen po? Amen. Diba? Sabi doon, si Jesus ay naglingkod, hindi nagkontrol, kundi mas naging mababa pa ang Panginoon. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Sabi sa John 13:14, di ba? Imagine, ang Panginoon ang bumaba sa posisyon. How much more tayo, di ba? Dapat tulong-tulong tayo. Tulungan natin ang bawat leader, bawat officer na mahalal, at saka tulungan din natin ang mga nanay na hindi may elect. Kung may suggestion, kunin. Kung may gustong igawin, kunin natin. Kasi lahat naman yan, magagather natin. Kaya tayo nandito para mag-gathering ng mga ikakalago at ikakaganda ng ating fellowship. Amen po? Amen. Ang pamumuno ay pag-aalaga, hindi paghari-harian. Sabi nga po, di ba, na dapat maglingkod kayo bilang mabuting tagapangalaga. Mabuting tagapangalaga, hindi mabuting tagapagkontrol. Sabi sa Bible yun, mabuting tagapangalaga. So, alagaan natin ang ating mga officer o ating mga nanay na magiging under sa atin. I mean, yung may leader, then yung mga subordinates ang tawag doon Yun po. So, sabi naman po sumunod po sa unang Pedro 5 verse 3, sabi doon, huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa ng sakawan. Amen? Huwag kayong maging Panginoon, huwag kayong masyadong, kakasabi ko lang po na entitled na hindi porket nahalal tayo sa ganito, ako na ang masusunod. Hindi po ganon. So, ang leader na katulad ni Kristo, mas nakikinig kaysa nagsasalita. So, it's better to listen muna bago tayo, di ba? Makinig muna tayo sa leader natin. Amen? Itinataas ang iba, hindi ibinabagsak. So, dumarating sa point na, si Kumare, nag-share sa'yo ng problema. Nalaman mo na, kasi ikaw naman ang may dahilan yan binaba mo na. Imbis na tumaas yung kalooban ni sister, naibaba mo, di ba? Kailangan
magpataasan tayo sa pananampalataya. Hindi natin sila ibababa. Namumuno hindi upang magkontrol, kundi upang magmalasakit. Amen? Yan naman ang ugali ng ating mga nanay. Mapamalasakit, di ba? Tama, mapamalasakit yon, di ba? Amen. Amen po ba? Amen. Si Jesus ay namuno gamit ang tuwalya, hindi trono. So kung makikita po natin dyan sa Juan 13 verse 15, ayan hinuhugasan ng paa. Ginamit ang tuwalya, hindi niya ginamit ang posisyon niya. Diyos ako, dapat hindi ako gumagawa. Hindi, bagkus bumaba ang Panginoon para gawin niya ito sa mga disciple niya. Amen po ba? Kailangan maging maging Christ-like, 'di ba? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Maging Christ-like care. Kung paano mangalaga ang Panginoon, maging ganun din po tayo. Amen po ba? Amen. Sige po. Kung na-bless po ang lahat, basahin nga po natin ng sabay-sabay ang ating Macarius Challenge. May challenge ang Panginoon sa bawat isa. Ano nga po ito? Be a good and faithful servant of God. Amen? Kaya po ba natin maging good, faithful servant, di ba? To be a good and faithful servant, meaning dapat tayo ay tapat sa maliit at malaking bagay. Kahit simpleng gawain, ginagawa natin yan, di ba? Kasi ginagawa natin to para sa Panginoon na may buong puso, hindi may pagdadabog. Diba? Ginagawa natin to dahil ito yung binigay ng Panginoon sa akin. Naka-assign ako sa usher, naka-assign ako sa paglilinis ng church. Okay, gagawin ko to with faithful, with joyful, na may kagalakan sa aking puso. Amen po? God sees faithfulness in both big and small things, diba? Ang Panginoon po, kahit maliit o malaking bagay yan, nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Amen po. Hindi nakatingin ng Diyos na, siya yung leader, siya yung pagpapalain ko. Ito hindi leader. Hindi, lahat tayo equal sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, last na po. At dapat lahat ng leader ay laging handa at masigasig, patuloy na naglilingkod kahit pagod at nang walang kapalit, di ba? Lahat tayo dito pagod sa bahay, pagod sa trabaho, pagod sa pangangalaga ng anak, pagod sa pag-iintindi sa pamilya, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang pagod. Pero alam ng Panginoon kung ano ang nararanasan mo ngayon, ipanalangin mo lahat yan, ang Diyos na ang bahala sa panalangin natin. Amen po ba? Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, maaari po ba tayong tumayo para po sa ating panalangin bilang paggalang sa ating Diyos? Amen. Sabayan niyo po ako sa ating panalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, nais naming maging mabuti at tapat mong lingkod. Tulungan mo kaming maglingkod ng buong puso, tapat sa maliit o malaking bagay. Lord, turuan mo kami maging mamuno gaya mo, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng may malasakit. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong pag-ibig upang kami maging tapat na halimbawa sa mga taong aming pamumunuan. Turuan mo po kami, Panginoon, na ang aming puso ay maging mapagkumbaba, tapat at may malasakit sa aming kinasasakupan. Alisin mo, Panginoon, sa puso namin ang paghahangad ng kapangyarihan at palitan mo ito ng pusong handang maglingkod ng walang kapalit. We pray, Lord, sa lahat ng mahahalal na officer mamaya, maging good and faithful servant sila sa inyong harapan. Sila ay maglingkod maglingkod na may pagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord God. Gamitin mo ang bawat leader na ito para sa kaayos at ikaganda ng Women's Fellowship at Women's Ministry, Lord God. Alam namin na itinalaga mo sila, Panginoon, kasi may plano ka sa buhay ng bawat isa.
Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin, ang lahat ng pinagpala ng lubos ay sumigaw ng Amen. Amen. To God be the glory. Tinatawagan ko po ang ating, kung lahat po ay na-bless, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Amen po? Amen. To God be the glory.